Hi everyone! Good evening, I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Panalo talaga at bongga ang Pilipinas. Kung bakit at ano to, yan tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang bongga tayo ngayon. So eto nga, grabe ang galing ng Pinas ha. 2 corona na magkasunod. At hindi lang 2 corona, 4 na yata. Dahil kung babalikan natin, Reyna Hispano-Americana, and then, ayan, Miss Eco International, and then, Miss Aura International, at saka, eto na, Miss Grand International. My gosh, nakakaloka. Sobrang saya, sobrang winner, sobrang panalo, at talagang pasabog. So, ito nga lang, kakapanalo lang, at kinoronahan nga ng bonggang-bongga, at nakabalik na sa ating bansa, si Miss Aura International, na si Christian Pauline Alere. Yes! Oh my gosh! Congratulations! Nako, dapat talaga isabay na siya sa homecoming ni CJ Opiasa, di ba? Pwede naman siya sa likod. At hindi lang yan, isabay na rin nila syempre si Miss World Asia, si Krishna Gravides. Oh my gosh, talagang todo. At syempre, ang bagong winner ng Miss Grand International na si CJ Opiasa, bagong Reyna pala. Oh, hindi naman bagong winner, bagong Reyna. So, yan. Talaga naman, oh my gosh, grabe. Dito natuwa ako dahil ang galing ng Pilipinas, ang bongga. So, doon sa mga nagtatanong sa akin, Mama Sam, tingin mo dapat nga ba talaga magkaroon silang 3 ng homecoming? Yes, parang feeling ko, dapat si Krishna yung nauuna dahil, hindi, si Miss Aura International yung nauuna. Tapos pangalawa si Krishna. Then pangatlo si CJ Opiasa kasi siya yung bagong reyna ng Miss Grand. Kailangan grand talaga parade, di ba? So yun, so dapat bigyan sila ng grand parade silang 3 sa sa Philippines. Wag naman sa MOA Arena. So imakati naman ninyo 'yan, di ba? Imakati ninyo, ikot ninyo ng buong Maynila para bongga. Oh, di ba? Diyos ko Lord, ang saya. Oo, kasi 3 naman eh. So kung gusto nyo, gawin nyo ng lahat. Isabay nyo na si Reyna Hispano-Americana, tapos isabay nyo na si Eco International. Kung hindi man, etong team ni ni Mr. Nawat, di ba? Ni Mr. Arnold, yung team niya. Kasi lahat yan girls niya eh. Isama niya si The Face, tapos isama niya si Reyna Hispano-Americana, tapos isabay niya na rin si Krishna Gravides, at saka si, tawag dito, si CJ Opiasa. Silang 4 iparade niya. O, di ba? Ang bongga, The Face. And then sumunod, Reyna Hispano-Americana and Miss Grand and Miss World. Oh, so di ba kasi ngayon yung oh my God, yung reigning queen pala ng ng Miss Grand Philippines ay yung magpuputong ng corona sa The Face back to back, o di ba, title holder, and then plus yun dito sa tawag dito sa Reyna Hispano-Americana back to back din, and then plus eto na, meron pang si Miss Grand, ay talagang my gosh, back to back din. Oh, dapat bongga ang Miss Grand Philippines ngayon taon na to. Saan ka pa? So yun, I'm so excited kasi panalo talaga ang Pinas. Plus meron pang Aura International at may Miss Eco pa. Pero syempre mahirap naman na isabay ni Arnold yung 2. Pero dapat talaga magkaroon din ng homecoming si Miss Aura International kung magkakaroon ng homecoming etong si CJ Opiasa. O, di ba? Parang mas bongga, mas winner, mas panalo. So, kung ako kay Mr. Arnold, nakalimutan ko yung suggestion, isabay niya na lahat.
O, di ba? Yung lahat ng nasasakupan niya kasi lalo na promoting din ng Miss Grand Philippines kasi kung tutuusin, dapat kasi si Mr. Arnold gumagawa talaga ng eksena yung para, alam mo yun, yung mga babae sa Miss Grand, mas tuwan-tuwa sila. Pero in fairness ha, kung iisipin mo ha, talagang ang daming reyna ngayon na yung Miss Grand nung nakaraan kasi pinagsama niya na yung Miss The Face, Reyna Hispano at Miss Grand Philippines. So yung tatlong yon title holder, yung yung former winner, 'di ba? Yung reigning queen. Ang saya sa international ha. 'Di ba? Ang bongga. So yan, oh my gosh, ang saya niya. Tapos si Paradan niya yan sa Makati. Ay, nako, grabe. Isabay-sabay niya na yun lahat. At para mas bongga ang promotion ng Miss Grand. At hindi lang yan. Total, nasasakupan naman ng Miss Grand. So, pwede niya talaga isabay. At syempre, nandyan na rin naman pala si Krishna, nakabalik na. So, isabay niya na rin si Krishna kasi bilang Miss World Asia. Di promotion pa yun sa Miss World. Ano na ang bongga, di ba? Kaya, ay, nako, ang saya lang. Saan ka pa? Di ba, kung iisipin mo, nakaka-excite at talagang nakakaloka. Pero ito mas nakakaloka. Kasi si Mr. Watts, sinabihan na may amoy daw si Miss Injo, di ba? Ako para sa akin, na-experience ko ba na naamoy ko si Rachel ng ganun? Parang wala naman akong naamoy. Parang sa tuwing lalapit naman ako kay Rachel, kasi syempre magpapapicture ka or kakausapin mo siya, wala naman talaga akong naamoy sa kanya. Pero hindi ko lang alam. So, sinasabi ni Mr. Nawat kung totoo yon. Pero kasi sana, hindi niya na lang sinasabi yon. Dito talaga medyo parang, lahat na lang ba kailangan sabihan ng mga ganitong mga bagay? Kasi parang, una, wag na rin naman nilang kakalimutan, naging reyna nila si Rachel at pinili nila si Rachel ng bonggong-bongga bilang reyna nila, di ba? So, sana, medyo yung mga ganyan, kung may totoo man yung mga sinasabi nila, hindi na nila binibigyan ng eksena kasi hindi talaga magandang pakinggan at hindi maganda yung nababasa mo sa social media kasi ngayon kumakalat na siya sa social media at magiging bala pa yun ni Rachel sa kanila, di ba? Kaya dapat, wag ganon kasi na yun parang pinopersonal mo na yung pagkatao ni Rachel. Hayaan mo na si Rachel na hindi magsalita ng kung ano-ano. Ngayon tuloy parang napapatunayan tuloy ni Rachel na bully ka, di ba? At saka na pwede ding harassment yan. Kasi, di ba, parang yung pagkatao niya na yung tinitira mo, nandoon ako na nagpapalita sila ng hindi magagandang salita. Pero sana, para sa credibility ng Miss Grand, wag na lang silang magsalita ng kung ano-ano kasi parang wala silang nasasagasaan na tao at hindi nila nasasagasaan yung isa't isa. Ayun yung sinasabi ng Miss Universe noon yung kay Paula Sugar na yung mga queens talaga, meron talaga minsan na hindi nila makontrol. May mga ganun talaga. At totoo naman yun na nangyayari. Pero kasi, sabi nga ni Esther, ang lagi niyang sinasabi sa magiging reyna niya, sana maghiwalay tayo ng mas maayos at tama. Di ba? Kahit kay Pia Wurtzbach, sinabi niya rin yun. So, ibig sabihin, sa salita ni Esther na pag nananalo na ang queen, sana matapos yung reigning mo na maayos yung relasyon natin dalawa. So, ibig sabihin na talagang may mga queens talaga na lumalabas ang ugali kapag matagal ng reyna. Hindi ko naman nilalahat. May mga ganun talaga at hindi naman naiiwasan yon. Kaya nga nagkakaroon ng mga dethrone dahil sa mga ganung pangyayari. But, ayun, so medyo nakakaloka lang. Kasi kanina may nag-message sa akin, Mama Sam, anong masasabi mo sa sinabi ni Mr. Nawat na ayun nga daw, may amoy nga daw si Rachel. Siyempre, kung iisipin mo, boss siya, hindi sana siya nagsasalita ng ganun sa mga queens niya. Kahit pa sabihin natin nagalit siya or
dapat ayun yung maiwasan ni Mr. Nawat kasi hindi nakakaganda ng image bilang boss or presidente ng Miss Grand, plus hindi rin nakakaganda ng image sa Miss Grand, di ba? So, ang akin, kaya lang naman ako nagko-comment ng ganito kasi hindi nga magandang tignan. At sana maiwasan niya yung mga ganong bagay kasi ayun yung makakasira sa image ng Miss Grand, yung credibility, ingatan nila. Alam ko ang Miss Grand ay talagang isa to sa mga prestigious pageant, pero sana yung credibility nila, ingatan din nila. So, kung kaya naman nilang umiwas sa mga sasabihin nila ng mga katulad na ganito, ay umiwas na lang. So, yun, nagulat din ako. Kasi kahapon, nandoon ako, naririnig ko na nag-i-interviewhan sila ng mga about Rachel. Pero hindi na ako sumingit, hindi na ako nakinig. Kasi, alam nyo yun, na parang hanggang maaari, ayoko talaga siyang mapag-usapan ng bonggang-bongga. So, si Rachel nag-react din kahapon, sinabayan yung alam mo na kung ano ibig sabihin nun di ba? So, yun. So, ang akin nga, sabi ko, sana nga, may nasasabi ka rin na maganda. Kaya ka nasasabihan ng ganyan kasi wala ka rin nasasabing maganda sa Miss Grand. Sana yung ikip nila, yung natitirang respeto nila sa isa't isa. Yun, ganon. Bago sila magkasakitan pa ng more. Kasi kawawa naman sila, di ba? So, yun. Kawawa yung relasyon, yung nasimulan nilang relasyon, parang nasira lang ng ganon-ganon. At sana, instead na i-public nila, pwede naman silang magtawagan, pwede silang mag-email, pwede nilang pag-usapan behind sa camera para hindi na napagpipiestahan sa social media. Kasi kung ano yung sinasabi ni Mr. Nawat, ayan, syempre napopost sa social media, nababasa ng lahat. And then, nagtatanong, babalik sa yung reaction na pag-uusapan na naman. So, para maiwasan yung mga ganito, siguro mas maganda talaga na mag-usap sila sa closed door at kung ano yung mga gusto nilang sabihin sa isa't isa, doon nila sabihin, di ba? Kasi pangit yung nangyayari, sayang yung magandang relasyon. And then first time ko din to na experience sa Miss Grand na may ganitong eksena sa 11 years ko na sumusubaybay sa kanila. Kasi yung nag-resign naman noon, nag-resign lang siya, pero tahimik lang siya. Hindi yung katulad ng kay Rachel na talagang maingay din sa social media. Kaya siguro nasasaktan din si Mr. Nawat. Pero hindi ibig sabihin na nasasaktan si Mr. Nawat ay okay lang na kung ano-ano ang sabihin niya sa queen niya dati na si Rachel. Paano kung si CJ Opiasa to? Pag hindi niya nagusto si CJ, may sasabihin siya na hindi maganda, ganun ba? So, yon. Kaya sana maiwasan ni Mr. Nawat yung mga ganito para hindi lalong lumalala yung problema. At lagi na dapat iisipin yung credibility ng Miss Grand. So, yan. So, kayo guys, ang tingin ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, tingin ba ninyo dapat nga bang iparada na ni Mr. Arnold ang lahat ng reyna niya na nakakuha ng magandang posisyon at ng corona sa international pageant? At tingin ninyo, dapat din ba talaga iparada si Miss Aura International after na mag-uwi ang second crown sa ating bansa? At syempre, dapat bang isabay din si Miss Eco International sa mga bagong reyna ngayon na nanalo sa international pageant na magkaroon ng bonggang-bonggang homecoming parade sa Makati? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa lahat ng mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon. So syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, agad dito na lang hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.